wala na raw skincare itong si Mrs. Dahil si Mister, todo kung mangulit sa tuwing nalalasing. Imbis kasi na matutukan ang pag-alaga at pagbubuntis kay Jonah, grabe raw kasing maglasing itong si Lito. Nakakalito pala malasing tong si Lito kasi nga makulit, diba? Ayon pa kay Jonah, sa tuwing nakakatikim daw ng alak ang kanyang asawa, tila raw nawawala ito sa sarili. Ganon. Bukod sa pagdadalang tao, meron pa kasing 2 anak na inaalagaan itong si Jonah, kaya naman mas lalo raw siyang nahihirapan sa tuwing lango sa alak ang kanyang mister. Kausapin nga natin para mas maliwanagan natin yung istorya para sa araw na ito. Nasa kabilang linya po si Jonah ng Albay, 37 years old siya. Jonah, good afternoon! Hello po, ma'am. Hi, good afternoon! Nakatulog ka ba ng maayos ngayon? Parang ang stressful ng pagbubuntis mo, Jonah. Di naman po masyado kasi bihira naman po siya uminom na ngayon. Bihira na uminom, mabuti naman. Opo, dati kasi lagi siya uminom na agahan. Ilang beses siya uminom sa loob ng isang araw dati kumpara ngayon? Minsan, 2 araw. Ngayon, bukas. Ganyan po. Ngayon, ilang beses na lang? Ngayon, mga mga once a week. Okay. Nagbabago naman. Nagbabago na siya. Paano tayo humantong sa ganitong klaseng, kumbaga, change dito sa asawa mo? Kinausap mo ba ng masinsinan na, teka, sandali, Lito, talagang nalilito na ako sa'yo tuwing nalalasing ka. Paano siya, literal to drink moderately paano siya nahahantong sa ganong klaseng pag-uugali ngayon na nabawasan na yung pag-inom-inom niya? Yun po, sabi niya sa akin, nakikita na daw po niya yung mga anak namin, babae, tapos lumalaki na, tapos naawa na din siya sa akin. Kaya ngayon daw, pinipilit na po ng baguhin yung sarili niya. Kasi ako, naawa na po siya kasi lagi po akong umiiyak. Tapos sinasabihan ko naman po siya na iwan ko siya, ganun po. Natatakot daw po siya na mag-isa po siya na iwanan po namin siya. Nadaan naman pala sa gano'n, So, nag-usap kayo ng, paano ba? Hindi naman siguro violente yung pag-uusap ninyo. Nag-usap kayo ng masinsinan. Opo. Okay. Ano ang sinabi mo sa kanya? Nahihirapan ka? Hindi mo na kinakaya yung halos palagian niyang pag-inom? Opo. Sabi ko, nahihirapan ako pag ganun siya. Hindi ko na kinakaya. Parang, siyempre naisip kong, iwan na lang siya. Gaano kahirap para sa'yo noon, Jonah, na kapag nalalasing siya, nakakadagdag pa sa iisipin mo? Siyempre, sabi mo nga, nag-aalaga ka pa ng mga anak mo, buntis ka pa, tapos ito pa si Lito, umiinom pa. So, gaano yun kahirap para sa'yo? Paano ba klaseng pangungulit ang ginagawa ni Lito kapag siya ay nalalasing? Yun po, pag uwi niya po dito, tulog kami, tapos magtatanong po siya kung ano yung ulam, tapos kung anong, nangungumusta po siya kung ano. Tapos pupunta po siya sa kanila kasi malapit lang po yung bahay nila dito, pupunta po siya doon, titingnan niya kung may ulam doon, tapos kukuha po siya, tapos yayain niya akong kain. Pipilitin niya akong kumain. Kahit antok na ako, kahit ayaw ko kumain. Ganun po. So parang kumbaga, gusto mo na sanang magpahinga, pero hindi pa rin kasi nga, imbis na natutulog ka na, kukulitin ka pa rin niya. Opo, ganun po. Bakit hindi mo sabihin sa kanya noon na teka, inaantok na ako, pagod na ako talaga kasi ang haba ng araw ko. Hindi ba siya pumapayag? Nagagalit ba siya sa'yo? Kasi hindi po, tuloy-tuloy pa din po siya sa pangungulit. Ganun pa rin po, yung parang wala po siyang naririnig. Kaya tinotolerate mo na lang. Nagtatanong po, opo. Pero hindi naman siya bayolente pag nalalasing. Hindi naman po.
Okay. Sige, Jonah, sabi mo nga ngayon, di ba, medyo nagbago na. Ang susunod na tanong Opo. dyan, paano mo masusustain kaya yon na nagbago na siya? Okay lang naman uminom yung occasional, pero kasi medyo kapag ka nadadalas, may mali. 'Di ba? Tsaka sayang din, imagine mo, nakakailang bote ba siya? Alam mo kung nakakailang bote siya kada umiinom siya? Minsan, tatlo po sila, tapos tatlo din na yung gin bilog. Wow. Kaso, Gin bilog, ha? Tatlong bote pag- ng gin bilog, hati silang tatlo doon. Tatlong bilog, tig-isa po sila, bale. Tapos binabantayan ko po siya, pag dito po sila uminom sa bahay, binabantayan ko po yan. Siguro kung hindi ko po bantayan, Oh, madadagdagan. grabe, tag-iisa sila ng gin. Di ba yung gin, pinangahalo lang yun sa mga drinks talaga. Siya, tinutungga niyang buo yung gin. Hindi po, isa-isa po, nilalagay nila sa sa pitsil. Ah, Bali, nakikita ko, tatlong bote lahat. so nakakatatlo nga. Opo. Na hati-hati sila. Pero saan sila nagiinom? So sila umiinom? Sa Minsan- bar? Sa bahay? Minsan dito sa bahay, minsan doon sa barkada po niya. Okay na yun sa mga bahay-bahay kaysa naman sa kung saan pa mag-inom. Ano ba yung mga Opo. kainuman niya? Talagang kumbaga yun yung mga drinking buddies niya. Opo, yung mga barkada po niya. Pero yung di naman po yun yung mga lasenggong masyado. Baka naman nag-a-unwind lang talaga si Lito. Ang problema lang kapag ka medyo nasosobrahan siya ng inom, makulit. Opo, yun nga po yung problema ko. Ngayon, sabi mo nga, once a week na lang siya uminom, makulit pa rin ba siya? Ngayon, hindi na natutulog na lang siya. Itinutulog na lang niya. Hindi na siya naghahanap ng pagkain. Sabi ko nga po, alam mo pala yung ginagawa mo, ba't dati hindi mo yan nagagawa na matulog na lang? Baka kasi yun yung form of lambing niya, hindi kaya? Yan po sinasabi niya. Kasi 'di ba, yung mga lalaki minsan weird, no? Pero yung ibang guys ganyan paglasing, 'di ba? Ano yung kanta? Paglasing ka lang malambing. 'Di ba? May mga 'di ba? Kasi yung ibang guys ganyan. Pag nalalasing, tsaka nila mas malakas kasi yung loob nila. Kaya hindi nila alam yung ginagawa nila, pero mas malakas yung loob nila na gawin yung mga bagay na hindi nila magawa kapag hindi sila nakakainom. So baka nga ganon. Anyways, Jonah, meron tayong astig caller para bigyan ka ng astig advice. Eto lalaki, tingnan natin kung ano ang maaari niyang maibigay na astig advice sa'yo. Kausapin natin ang ating astig caller na si Ruel ng Novaliches, Quezon City. Good afternoon, Ruel. Good afternoon po. Hi. Sa lahat ng listeners po syempre po, ang kinikilala nating True FM po. Okay. Dito na tayo sa totoo. Yes, dapat. Forever and Apo. ever, no? Okay, Ruel, ano bang magbibigay mong astig advice kay Jonah? Ang advice ko dyan, kasi pinagdaanan ko din yan before. Kaso, ang nangyari kasi dyan, i-maintain mo pa rin yung being sweet sa husband mo. At the same time, yung kailangan meron siyang pagtutuunan isang parang bagay na dun madadivert yung mawawala yung inom niya. For example, like going to a church o aatin kayo ng mga Bible ministry. Kung pag na-encourage mo siya ng ganun, much better. Pangalawa, medyo maging health conscious kayo. Medyo introduce mo sa kanya yung kunyari, yayain mo siya. Gusto mo mag-gym tayo, kaya let's say sabi mo mag-walking tayo para at least, kasi sabi nung kaibigan ko ganito. Kasi ganun ako sinimula nung wife ko Sabi niya yung paglalakad, maganda yan, nakakabata yan. Saka nakaka-enhance ng immune system. Which is true. Saka ang dyan, wag mo siyang tawag ba doon kasi the more na nagagalit ka sa kanya,
O tinatalakan, O ganun. tinapalakan. Kasi kami mga lalaki, minsan kasi may mga times na ayaw namin na inapangasawa namin is parang rapper. Alam mo yun? Pinaglihi kay Glock 9, ganon. Oo, yung Tsaka kay Francis M. raratratan ka ng tak ganon, di ba? Oh. Siyempre, nakakairita yun. Sa pangalawa, under the influence ng alcohol siya Oo. at that moment. So, medyo i-divert mo siya ng konti. Parang, iyaan mo siya na, uy, kain na tayo. Nagluto ako ng ganyan, yung may sabaw. Masarap yan. Kaya, pag timpla mo siyang kape, try to be sweet. Kasi, the more na kinontra mo yan, on that moment na nakainom siya ng todo, magka-clash kayo yun. Totoo yun. Kasi, ganun yung wife ko eh. Tapos, pag na-divert mo na siya sa mga, like, kunyari, na-encourage mo siya na mag-walking o kaya mag-gym, yun. At least mapagtutuunan niya ng pansin yung ganun. Kaya, mamasyal kayo lagi. Kaya punta kayo sa ganun, sa mall, ganun. Sama mo yung lahat ng anak mo. Tapos, always maintain, try to be sweet. Tapos, syempre, mag-aayos ka rin at the same time. Yung care mo ba sa kanya? Kasi ganun kami mga lalaki. Pero number one ko na advice, is constant communication. Kasi nung may problema kami lagi, inabot namin yung ganyan eh. Communication lang laging ang pinaka secret. Pero at this point, yung siyempre sabi ko sa inyo, communication. 20 years na kami hindi nag-uusap ng wife ko. Bakit? Ano po? Bakit hindi na kayo nag-uusap? 20 years na po, imagine, no? Wala na po kasi kaming problema eh. Okay. Apo. Hindi, joke lang po. Hindi, ibig sabihin, pag-usap lang kayo bago matulog, huwag kayong matutulog na pares na nag-away kayo. Pag mainit ang ulo niya, tahimik ka lang. Marirealize din namin mga lalaki na, ba't ganito? Hindi nagpapatol sa akin to. Diba? Ganun yun eh. Gaano ba katagal, o ikaw, Ruel, gaano kadalas ka dati uminom bago ka nagbago? Yan yung tinatawag naming mamam. So bago matulog, umiinom ka? Ganun po. Pag may mga punto pa na I have to go out and go with my friends at the middle of the night. Biruin mo ganun Pero na-realize ko, parang I'm spending a lot of money for that kind of, di ba? Tapos pangalawa, isipin mo, may-realize din ng husband mo yan na yung mga anak ko kawawa naman. Actually, diba? yun nga yung na-realize ng asawa niya. So, kung ganon naman, ano naman ang mabibigay mong astig advice para kay Lito? Kung nakikinig ngayon si Lito. Kasi nandun na nga siya sa punto na na-realize niya na, yung mga anak ko naglalakihan na, mga babae pa naman. So, ano naman ang maaari mong maibigay na astig advice para kay Lito? Ang pinaka-astig advice ko kay paring Lito, isipin mo yung kalusugan mo. Kasi pag hindi mo inisip yung kalusugan mo, how can you be a good provider to your family? Paano mo sustain lahat ng pangangailangan nila, lahat ng needs nila, kung ikaw ay magkakasakit? Kaya, pangalawa, hindi lang kalusugan mo masisira, pati ang relasyon mo sa asawa mo, maraming bagay kang masisira, hindi lang yung kalusugan mo. Diba? Kasi ako, ma'am, honestly, chain smoker ako. Pero inisip ko, yung smoke daw, lalo na, nagbubuntis pa siya ulit, di ba? Nag-advise sa akin yung uy, may baby kasi inyo. Hindi mo pwedeng magsisigarilyo ka tapos hahawa kami anak mo tapos yung ilalapit mo yung mukha mo. Delikado yun. Second-hand smoking. Oh, yeah. Kaya, sabihin, maraming bagay na kailangang i-give up. Magaling lang ang mga kaibigan pag sa happenings. Pero once kayo ng problema na, nawawala yan, unti-unti, lahat sila. So, pamilya pa rin. Hindi ka matutulungan advice ko sa iyo, paring Lito, hindi ka matutulungan ng mga kaibigan mo sa yung barangay Hinebra mo. Hindi ka matutulungan yan. Kasi, mas maganda na lang, mag-basketball ka na lang, mag-enroll ka sa gym, gaganda pa yung katawan mo. Ang benepisyo ng pagiging maganda ng katawan mo pag pumunta ka sa gym, si
misis ang makikinabang niyan at ang bottom line. Diba? Kaya, mas maganda. Tapos, one thing is, yung faith kay God. Yan nagpapatibay sa ano. Hindi, advice ko sa iyo yan, Mama. At mas maganda yung sabay kayo nagpupunta sa church with the kids. Magandang ganun magiging outlet nyo, kayong pamilya nyo. Tapos, make it sure na ipinagluluto mo siya ng pinaka-favorite niyang pagkain. Ano ba favorite niya, Jonah? Ayun. Kasi sabi nila, pag nabusog mo yung, ang tawag ba dun, ma'am, sa English? Pag nabusog mo yung stomach ng isang lalaki. A way to a man's heart is through his stomach. Yeah, ayan. Yan na. Diba? Okay. Sige. Maraming salamat sa payo mo, Ruel. And ayan, sa susunod, ikaw naman ang tatawagin namin kung paano mo na-overcome yung mga yan. Ha? Okay ba yun? Sige. Maraming salamat. Ayan, Jonah, sana nakatulong ang astig advice ni Ruel. Nandiyan ka pa ba? Apo. Okay, alam mo, Jonah, kung kunwari man, kasi hindi naman tayo pare-parehas nga ng income or ng pinagkakakitaan. Sabi niya, di ba, mag-gym. Sabi ni Ruel, mag-gym. Pag hindi naman carry ang gym, marami dyan yung balde-balde ng tubig, buhat-buhatin niya, di ba, magpalo-palo siya ng labada. O kaya naman yung mga anak niya, yun yung buhati niya para gumanda ang mga muscles ni Lito. Pagkatapos, pagka medyo maganda-ganda na, pwede ka nang lumambitin dun sa muscles niya, di ba, Jonah? Okay. Apa. Anyways, sana kahit paano naliwanagan ka and yun nga, lahat ng bagay na dadaan naman sa pag-uusap, hindi ka naman matalak. Medyo po, pagalit. Iiwasan na lang natin yung pagtalak siguro. So, kung sumusobra na naman yung pag-inom niya, wag mo na lang munang pansinin kapag okay na, no? Kapag ka medyo yung matino na ulit yung pag-iisip niya. Kasi di ba pag lasing, alam naman nila yung ginagawa nila, mas malakas lang ang loob. Pero kasi, ang hirap nun kapag ka kinausap mo talaga na nasa lasing state pa itong si Lito. Kasi nga baka mamaya masaktan ka pa. So, ipigilin na lang natin ang ating galit, no? Kapag ka okay na siya, sabihin mo sa kanya, kapag ka matino na, no? Kapag ka wala na yung amats niya, tsaka kayo mag-usap, sabihin mo, alam mo, kagabi, nagigil ako sa'yo. Ayan. Kasi, inom ka na naman ng inom, bla 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 bla. Tsaka na lang kayo mag-usap ng matino. Kung kayang walang talak, mas better. Okay? Yan. Pero kung talagang hindi na kaya, huwag mong dadaanin sa talak. Meron pang ibang way. Ganito ginagawa ng nanay ko nun sa tatay ko. Senglot si father, no? Hayaan niya lang senglot si father. Tapos matutulog na si father. Alam mo gagawin ng nanay ko? Kukuha siya ng duct tape. Alam mo yung duct tape? Yung packaging tape, yung kulay brown. O kaya yung pang ng sugat, yung kulay brown na panglagay sa sugat sa gasa, kukuha siya noon, ididikit niya sa buhok sa legs ng daddy ko, tapos para siyang nagwawax, ganyan. Hindi kahit pa paano nakagante. Senglot di ba? Diba? So, ayun, kahit pa paano natatawa na lang yung nanay ko. Kahit pa paano nakaganti siya at senglot, amoy chiko na naman yung katabi niya. Diba? Okay, anyways, maraming salamat, Jonah. And sana magtuloy-tuloy na nga ang pagbabago ni Lito para sa mga anak ninyong dalawa man lang. Diba? Apo. Maraming salamat ulit, Jonah. Happy weekend sa'yo. Maraming salamat po.